Merong nag-comment tipong takot na lumaban para sa ating bayan at ang sabi niya, kahit gaano kagaling ang mga sundalo, basta mahina ang mga baril kaysa mga kalaban, ay parang walang kwenta. Ito yung sabi niya. Nakikita ko na marami sa mga Pilipino ngayon ay tila naapektuhan sa pananakot ng mga nakakalaban natin diyan sa ating competing interest sa West Philippine Sea. Kaya sila ay merong mga haka-haka na baka naman malipol ang buong bansang Pilipinas. Tayo ay paulanan ng mga missile o kaya tayo ay tirahin ng nuclear warheads. Yun ay parte doon sa tinatawag na cognitive warfare ng mga Chinese laban sa atin. Ang sa akin ay hindi tayo magpapadala doon sa mga pananakot, bagkus ay dapat maglagablab sa ating puso ang ating hangarin na ipagtanggol natin ang ating bayan, ipagtanggol natin ang ating mga karapatan dahil naayon naman ito sa batas. Hindi naman tayo ang mauna na mag-udyok o kaya mauna na magsulong na girahin natin ang ibang bansa. Bagkus, nanawagan lamang tayo na magkaisa tayo na ipagtanggol ang ating karapatan. At kung sakali na tayo ay talagang lusubin dito sa ating bayan, sa mismong lupa ng Pilipinas, ay hindi pwedeng manonood lang tayo o tinatawag na fence sitter. Ipakita natin na kagaya nila Lapu-Lapu, kagaya ng mga Filipino Revolutionary, kagaya ng mga UP ROTC, ex-PMA cadets na lumaban as part ng Hunters ROTC guerrilla, ay handa tayong lumaban para sa ating bayan. Kung kaya ni Teresa Magbanwa at kaya ng mas marami pang mga Moro na lumaban din as part ng Sulu Area Command at ng Moro Bolo Battalion, no? Tayo ay lalaban. Hindi pwedeng sabihin natin, ay mas malakas ang pwersa ng mga kalaban. Mas marami silang mga baril, mas moderno ang kanilang mga kagamitan, mas marami ang kanilang populasyon, mas mayaman sila. Andun na yung lahat ng mas. Kung magpatakot tayo doon, ay talagang tupi na lang tayo, yoyoko tayo, at api-apihin tayo ng mga dayuhan. Ipakita natin na matatapang tayong mga Pilipino. Ngayon, dadalhin ko kayo doon sa lessons. Hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan ang isang bansa at ang kaniyang army ay mas powerful, at mananalo na kaagad sila sa giyera. I-explain ko sa inyo kung bakit. Ito yun. Merong tinatawag na regular warfare at meron din tinatawag na irregular warfare. At doon sa irregular warfare ay may tinatawag na insurgency at ginagamitan ito yung tinatawag na asymmetric warfare or asymmetric tactics. Mga pamamaraan na ginagamit ng isang mas mahina na puwersa laban sa isang mas makapangyarihan na puwersa. Asymmetric tactics. At sa kasaysayan, marami ng mas mga makapangyarihan na mga bansa ang natupi ng mas mahina na bansa na kanilang nilosob o kaya ng kanilang sinakop. Iyon ay naging bad lesson ng mga French noong sila ay lumusob doon sa Spain. No? So, si Napoleon Bonaparte. Naging lesson pa rin uli ng mga French noong sila ay nanakop doon sa French Indochina. Yung kasalukuyan na Vietnam. Diba? Natapos noong 1954 ang kanilang adventure dyan. Yung Battle of Dien Bien Phu. Yun, sino bang mas powerful? Yung French o yung mga Vietnamese? And dadalhin tayo from around 1965 hanggang 1975. Ang mga Americans ay natuto na hindi pwedeng puro military power ang gagamitin mo laban sa Vietcong at saka sa North Vietnamese Army. O sila ay umatras noong 1975 kahit pa man
sa dami ng mga casualties sa side ng Vietnam. Forward tayo. Taliban. Simula 2001 hanggang 2021, bakit umatras din ang mga American forces? At bakit nakabalik ang mga Taliban? Sino pala ang nanalo? Di ba ang mga Taliban? Kung iatras mo pa yan sa kasaysayan, sa mga empires na sumakop diyan sa Afghanistan, andyan ang mga Russian, atras din ang mga Russian. No? Of course, tumulong ang mga Americans doon sa mga Mujahideen. Ang mga British, ganun din. Patras din sila dyan. Ang ibig sabihin, hindi pwede yung sabihin, matakot tayo kasi mas makapangyarihan. Punta ka ngayon, kasalukuyan, ongoing, dyan sa Ukraine. Ang Russia, merong nuclear arsenal. Meron silang tactical nukes. Na? Pwedeng bitbitin ng down sa brigade level ang mga nuclear weapons nila. Pwedeng itira, hindi nila nagagamit. Pwede rin nilang paulanan ng napakaraming missile. Bakit hindi nila matalo ang mga Ukrainians? Alam niyo kung bakit? May tinatawag tayo na will to fight. Iyan yung tinatawag na the enduring nature of war. Paliwanag ni Carl von Clausewitz na kung saan sabi niya, it is a contest of wills. Kahit na gera noong araw, gera ngayon, regardless of the advent of new technologies, it is about the contest of wills. So, ibig sabihin, kahit mas mahina tayo, yung ating will to fight, ay hindi dapat natin mawala. Hindi natin tatanggalin. At dito, maraming mga factors na i-consider natin. Yung ating pagkakaisa bilang isang bayan, ang ating pagmamahal sa ating inang bayan, regardless kung ngayon saan kang political fence, saan kang side niyan sa mga yan sa politika, dapat magkaisa tayo dahil ang pinag-usapan natin dito ay pagtatanggol sa ating bayan. Kung mayroong mga tipong sobrang takot, talagang ayaw nilang lumaban, so be it. Pwede naman tagaluto na lang sila doon sa likod o kaya magtago na lang sila sa yungib as long as hindi sila sumama doon sa maging makapili at traidorin pa yung mga pumili na lumaban para sa ating bayan. Ngayon, sa palagay nyo, kung sakali lusubin talaga tayo, sasali ba kayo sa reserve force? Sasali ba kayo sa guerrilla forces? Yun lang ang isang option na magiging available sa atin para lumaban. Kahit anong mga armas na available, gamitin natin. Lahat ng mga taktika na natutunan natin nung panahon pa nung nakipaglaban ng mga Filipino Revolutionary Forces sa pamumuno ni Aguinaldo, nung sila ay umatras papunta doon sa Isabela. Ang ginamit nila doon ay asymmetric tactics or insurgency warfare. Iyon din ang gagamitin natin ngayon. Isa sa mga ideya na dapat i-consider natin kung paano natin depensahan ang ating bayan dahil hindi natin pwedeng sabayan ng puwersa ang isang dayuhan na matindi ang kapangyarihan. Lagay niyo sa comment, sali ba kayo? Sakali lang. Sali kayo sa pakikipaglaban para i-defend ang ating bayan? Kung hindi, bakit? Kung yes, bakit? Maraming salamat.